Ayan. So, ito po yung sa number 1. So, among a group of 40 students, only 32 students got the correct answer. So, unang-una po natin gagawin is kukunin natin yung total percentage nung nakakuha nung tamang sagot. So, yung total percentage po ang nakalagay sa book na variable niya is P. Then, yung variable para dun sa nakatamang sagot is R over dun sa total students. So, ulitin ko po, yung P daw po, yun po yung variable for percentage. Yung R po is yung variable para dun sa bilang ng students na nakakuha ng tamang sagot. And yung T naman po is para dun sa bilang nung lahat ng estudyante na nagsagot. So, based po dito sa given natin, so magsasubstitute na po tayo. So, yung P po natin ay equal sa R. Yung R po natin, yung bilang ng estudyanteng nakakuha ng tamang sagot, which is 32. So, 32 over, dun sa T, yung total number nila, which is 40. So, 40. So, ang magiging percentage po ng nakatamang sagot is 0.80. So, kung gagawin po natin siyang percentage, move lang po natin yung decimal ng dalawa. So, dito na siya. Magiging 80% na siya. 0.80 or 80%. So, ngayon po, sabi ni Ma'am Silay, kailangan daw po ilagay natin tong range of difficulty, interpretation, and action. So, yung range of difficulty po, ito po yung chart niya. Yung nasa book din po ito. So, sa range of difficulty, hindi ko na po isusulat ng buo Sa range po, 0 to 0.25. Ang interpretation po nun, interpretation ay difficult. So, difficult po kasi ang baba lang po nung percentage na nakakuha ng tamang sagot. So, ibihin, mahirap daw po yung tanong natin. So, yung action naman po, nakasama kapag difficult yung interpretation is to revise or discard. Then, next naman po na range is 0.26 hanggang 0.75. So, ang interpretation naman po niya is right difficult. Then, ang action po na gagawin kapag nasa right difficult lang po yung question is, right difficulty ay to retain. So, okay na daw po yung nagawa nating questions dun sa questionnaire natin. Hindi na po natin kailangan baguhin o alisin. The next naman po na range, yung last po na range is 0.76 to 1.0. So, ang interpretation naman po kapag dito na yung range pumasok is easy. So, ang action naman po na kailangan ding gawin is to revise or discard. So, yun po yung unang part na kailangan daw pong isagot natin sa exam. So, range of difficulty, so ito po yun, which is ito po yung nakuha natin. So, sa range, 80% po, pag ginawang decimal, 0.80. So, ngayon po, dito siya mangyayari, ito po ilalagay natin na range. Kasi po, dito papasok yung 0.80, so 0.76 to 1.0. Then, ilalagay po natin easy, and then, revise or discard. So, ang gawin na lang po nating format kapag po nagsagot tayo bukas is P is equals to 0.80 or 80%, comma, easy, comma, revise or discard. Okay, so ito po yung unang part.